Welcome to a new episode of WizPod Unfiltered. Yan. Kung napapansin nyo, nasa bagong setting tayo. Reason why this is not your regular WizPod episode podcast. This is actually a podcast within ourselves dito sa WizWorks. WizPod Unfiltered nga. Yun. So, first episode natin, kung napapansin nyo, puro tayo boys. Nandito si CJ, si Sam, at of course, my co-host, Kevin. Pag-usapan natin ang mga relasyon from a man's point of view. First, syempre, kamustahin natin? Kakataas ng Valentine's. Kamusta ang Valentine's nyo? Ikaw nasa ano ka, di ba? Nasa Ilocos ako actually. Na-postpone ng Valentine's namin because our dear Papang Itong just passed. Kaya, syempre, yun, nandun kami. Pero pagbalik na nakapag-celebrate pa kayo ni Miss Arian, hindi na. Hindi pa. Hindi pa kasi medyo, humahabol ako sa trabaho. Tapos, ayun nga, wala pa oras eh. Pero hopefully, this weekend, pagka maka-relax. Itong mga to sigurado may ganap sa Valentine's Day. Sigurado. Bembangan ba yan sinasabi? Bengbangan. Ikaw sa anong ginawa mo nung ano? Hindi kami nag-celebrate nung mismong Valentine's. Pero nung kinasunday kumain kami ni Mrs. After church. After church. Tapos nagbembangan. Gag. Ikaw, CJ. Ako, nag-celebrate with family ako pag sa Valentine's. Nice. Ngayong Totoo ba? Teka lang, di ba si girlfriend mo kasi nasa ibang lugar? Yun po ang tanong. Yun Hindi ang- pa po sure yun eh. Hindi ba sure kung nasan siya? Ilan ba? Hindi pa sure yung girlfriend mo? Ako, hindi ko po sure yun kung girlfriend na ba yun or... So parang ano pa lang, So wala pa pong mutual. celebration ng Valentine's. Yung ba yung tinatawag yun siguro yung sinasabi nila kanina yung situationship? Yung mutual Oo nga. understanding. Ganun ba yung... Mutual understanding po muna ang start. Okay. May pwedeng magselos, pwedeng... Ay, hindi pa yun. Yun ba? Yung may karapatan na yan. Hindi pa yun. Oo. Sa amin wala naman kami masyadong ano. Ilang years na ba kami? 10? Tama ba? 10? Oo, mga 10 years. 10 years na kayo ni Eunice? Oo, matagal na kami. Hindi lang kayo 10 years? Hindi lang kami 10 years pala. Diyos ko, hindi mo alam. So, for 2012, ilang years na yun? 13. 13. Oh, 13 years. Pareho. Kasi kami ni Arian 2012 din kami. Oh, yun yung kahinaan ko actually kasi. Alam ko kung ilang araw na lang before ng event. Kunyari, Valentine's Day, anniversary, ganyan. Pero pagdating na mismo nung araw na yun, nakakalimutan ko. Tapos hindi kasi ako masyadong showy. Yan, so yun yung struggle ko. Pero tinatry ko naman siyang i-workout. So nag-start siya nung Valentine's Day. Wala kaming ginawa kasi maraming gastos, ganyan. Nag-post na lang ako. Nakita ko yung diba? post mo eh. Oo. Yun naman yung mga efforts na ginagawa ko. Na outside Oo. ng comfort zone ko. So, At least na-post. oo naman. Mas iba pa rin pag pinapost. Tama. Ako naman, on regular holidays or occasions, ganun, anniversaries, Valentine's, birthday ni Mrs., binibigyan ko siya ng ano ko kasi, parang yun yung love language ko eh, yung gift giving. Ganun. Nung last na binigay ko sa kanya yung Dyson eh, yung sa, Ayun, Dyson. yung para sa buhok. Yung all-in-one na blower. Tapos tag-isa kayo, no? Hindi, niram ko yung kanya. Kasi mahal eh. Oo. Parang yun yung last na purchase ko. Medyo may kamahalan kasi nasa pa 40K na yun eh. Yung pang Para sa buhok, no? Oo, para sa Ay, buhok. cool. Yun, o kaya magbibigay akong alahas. O kaya lumalabas Grabe, kami. mga alaas na yung mga kalakaran dito. O Boracay. Ako na naalala ko may story ng Valentine's. Hindi ko, anniversary yata namin na Valentine's Day. Hindi anniversary. So sabi ko mag-e-effort nga ako ngayong anniversary na to. Hindi ganun na naman. Alam ko siya a week before, pagdating siguro mga a day before, nakalimutan ko meron pala ako dapat paghandaan. So ginawa ko na lang, a day itself mismo nung anniversary namin. Tinawagan ko yung mga tropa, yan sila Angge, yan sila Chia. Yung mga kaibigan namin na babae. Sabi ko, i-set up nyo nga ako ng anniversary something namin, ganyan, dinner. So, bahala na kami. Oh, bahala na kayo.
Kahit saan na tayo. Alam mo, ending pagkita sa anniversary, magkano binayaran ko? Parang nasa 8,000 yata. Oh. First. Tapos dalawa lang kami. Alam mo saan kami kumain? Oh. Pero masarap naman. Tsaka yung service talagang solid. Sa may Casa Vallejo, yung sa ilalim nun. Hill Station. Ah, oo. Yung hill station. Oo. Yung full course meal. Oo, panalo. Fine dun. dining. Fine Simula na dining sabi dun. ko, ayoko na, hindi ko nagagawin. Yung sa akin, nag-complain sa akin si Arian parang 2 days ago eh. Kasi sabi niya, hindi ka na sweet, ganito, kasi ano, tapos na-realize ko, medyo nga, pero kasi may reason ako. Kasi nung binuksan yung opisina, tapos syempre nag-function tayo araw-araw dito sa office, medyo kinakain yung oras ko. Kaya yun, kailangan bumawi-bawi. Pero yung last na ano ko sa kanya is, yun nga, yung nung nag-surprise birthday tayo, nung birthday party niya last year, o yung nag-greet pa sa kanya si Charlie Dizon ng happy birthday. Charlie Dizon yun. Yung artista, yung asawa ni Carlo Aquino. Surprise yun eh. Gamit namin yung isang sasakyan. Nung sabi ko kakain lang tayo, so doon na lang sa office para simple lang, tayo-tayo lang. Sama namin yung mga bata. Tapos nag-park kami dito. Eh si Sam, napakagaling na Sam. Pinark niya yung isang sasakyan nandun sa... Bakit nandyan yung isang kotse? Sabi niya. Tapos, nakakainis si Sam, sabi ko. Tapos yun. Oh, pero na-surprise pa rin siya kasi hindi niya ini-expect na lahat ng mga family and friends nandun nga sa sila. A4 effort. Oo, A4. Naiyak pa rin siya. So, at least, na-surprise ko pa rin siya. Naalala ko yun. Pero ikaw nagsabi i-park ko dun. Ikaw may kasalanan. Sinabi ko i-park mo, pero wag mo i-park sa kitang tita naman. Pero ang hindi ko alam na is-surprise pala si Miss Arian. Ito hindi naman kasi alam. Ang alam ko talagang kakain lang. Anyway, so yun. So, kaya kayo, mga kwentong love life. Yung kanina yung sinasabi ni boss, yung saka yung experience, darating talaga yung point na parang makakalimutan na natin. Parang nagiging less ano na tayo sa mga partner natin. Which is dapat yun yung main nating wina-workout lagi. Is parang kung paano tayo noon, dapat hanggang tumatagal, na-maintain yun. Kasi dun nagda-downfall yung mga relationship. Consistency. Consistency po talaga. Consistency. Oo. Kasi magiging over familiarity na eh. 'Di ba, misis ko na yan. Bakit kailangan ko pang paghandaan yung ganito, birthday niya, ganyan. Eh, misis ko rin. Which is parang yun yung hindi nawawala sa relationship. Paano mo gagawin yung exciting lagi? Oo, tama naman. Long term. Agree. Diba? Grabe, may mga ganito palang... Grabe talaga si Sam, eh ba? Oo, pagka love life, no? Based lang sa naririnig lang. Tama. Hindi, saka kasi pag nanliligaw ka kasi dati, syempre yung... Magaling ka. Best foot forward ka lagi. Pero wala naman yata nanligaw na... Na yung... Uy, pwede ba manligaw? Manyak ako. Di ba walang gano'n? Di may mga ganyan, yung ipapakita nila yung ugali nila. Oo. Diretso. Para, Makita na. di ba syempre, ligawan. Pakita kayo ng mababait yung side. What if ipakita nyo na yung totoong kayo? Actually, ganun ako. Di ba? Kuhan ako eh. Kasi, Sana. Dapat nga. unfiltered ako eh. Kumbaga, yung style ko is, maginoo pero medyo bastos. Yung ganun na tipo. Pero hindi naman kami kasi nagkaligawan ni Arian eh. Oo. Hindi Kaya kasi siguro uso nung din time na yun. tumagal. Kasi di ba parang pag tinira mo kasi yung proseso, di ba you always put your best foot forward. Tapos, pag tumagal, yung usual na sinasabi ng babae, nasan na yung CJ na nakilala ko. Ang totoo, hindi naman kasi yung CJ na totoo yung pinakilala mo eh. Tama po. So, ang imbis na asan na yung CJ na nakilala ko dati, ang tama, ito na pala yung CJ na dapat nakilala ko nung una pa lang pala. Siyempre, pag nanliligaw tayo, magaling tayo. Oo Mabait. naman. Kaya yung iba, May effort. talagang wala nang ligaw stage, sagutin mo na para lumabas na yung ugali. Oo, una pa lang. Una pa lang. Kasi di ba, kunyari dati, inawakan mo yung bag. Tapos Wala na. kada meetup nyo, mayroon kang pagbulaklak, mayroon kang pa-surprise mo. Tapos dati, di ba, pagkakain kayo, gusto mo pa? Ngayon, yung hindi pa niya ubos yung kinakain na, kinukuha mo na eh. Di ba? Sinet mo na eh. Sinet mo na yung standard niya na ginato ka eh. Kaya yung maganda rin yung pakita mo agad kung sino ka. Kasi yung nga yung sa akin, pinapakita ko talaga kung sino ako. Kaya actually, yun ang kinocomplain din na asawa ko. Hindi ka gentleman, sasabihin sa akin. Hindi mo ako pagbuksan ng pinto. Hindi mo ako pagsilbihan, mga ganito, ganyan. Sabi ko kasi, ako yung tipong tao na parang
yung overall picture na, alam mo yun, ipoprovide ko lahat ng gusto mo, ng kailangan mo sa buhay. Pero yung mga simple gesture, yun nawawala sa isip ko. Nakakalimutan ko yung mga ganun, yung mga simple gesture. Which is, I need to work on actually. Pero anyway, yung gusto kong pag-usapan is, actually, hindi kami basta-basta na namili lang na kung sinong upo dito. Kasi, we have different scenarios, different Generations. as different kumbaga yung mga relasyon namin. Yan. So, umpisa natin. Sige, Bin. Paano kayo nag-umpisa ni Eunice? Tapos, ano ba yun? Yung Paano ba? Kasi growth ng relationship. Oo. Nag-start kami high school pero nag-meet na kami yung latter parts na ng high school life namin. Halos pag-graduate na nga kami nun. Ang alam ko, nagpa-practice na kami ng graduation nung nagkita kami. Nung naging kayo? Oo. So, magsistick pa rin ako sa story ako na kilala niya ako. Pero sa story niya kasi wala siyang pakialam, hindi na ako kilala. Kasi nga dati parang ang feeling ko, para ako sikat na sikat. Siyempre kasi basketball, ang feeling ko nun lahat ng tao sa school ko kilala ako. Kaya nung nakuha ko yung number niya, nung chinat ko siya, ang unang sinabi ko sa kanya, hi, si Ordunya nga pala to. Oh. Parang ganun. Tapos ang response niya, sino yun? So from there, na-challenge ako. Ganyan. So to cut a long story short, naging kami ng high school. Tapos pagdating ng college, ang daming struggles. Kasi nung high school, sikat ka. Pagdating mo ng college, nobody ka. Diba? Siya, diba, maganda, matalino, eye-catcher Tapos kinukuha siya ng mga HRAB, yung mga events. Nung time na yun, ayoko pa. Kasi nga, grabe yung insecurity ko Alam mo ba, eto story to Nung college kami ni Eunice, ayoko siyang pumupunta ng school na naka-uniform ng HRM. Kasi ang uniform ng HRM, Maiksi. alam mo ba yun? Hindi ko nga alam. For some reasons, naging obedient siya dun sa gusto ko na yun. Pero grabe yung insecurity ko. Talagang mag-jeep yun, nakatira siya sa Pugis. Tapos mag-jeep siya, tapos lalakarin niya. May dala-dala siyang gamit niya ng uniform. Meron akong kotse nun, yung Light Ace namin, nakapark dun kasi 6 a.m. ang training. Pagdating niya, pawis na pawis siya kasi naglakad. Pagdating pa niya dun, magpapalit pa siya. Dun sa loob ng sasakyan. Kasi magagalit ako pag Pag yun yung suit niya. Oo, pag nag-uniform siya papunta kasi nga maiksi, ganyan. So anyway, na-survive namin yung struggles na yun. Nung medyo sumisikat na ulit ako sa college, yung insecurity na yun nawala. So, dumating na sa point na wala na akong pake. Sige, mag-model ka dito, mag-model. Kasi ako, naka-establish na ako ng pangalan. Kumbaga parang ayoko kayo na siya yung sikat, tas ako nobody. May ganung ego ang lalaki. Na So, syempre, sikat yung girlfriend mo, maraming makikilala yun. Ikaw, nobody ka. Hindi mawawala sa iyo yung insecurity na, what if iwan niya ako kasi may nakilala siyang ganito, nakilala siyang exactly. So, ganun yung pakiramdam ko. Kaya ang naalala ko, ang pinaka-exact word ko sa kanya, ako muna yung makikilala bago ikaw. Oo. Ganung level ng insecurity. Parang nagkaroon ngayon ng parang competition ba? Oo, parang naging competition. Hanggang sa yun, nag-graduate na nagkaanak. Tapos, yun na yung pinaka-struggle talaga nung nagkaanak na kasi yung hindi ka ready. Pag hindi ka ready kasi, di ba, either you make it or you break it, sabi nga nila, di ba? Eh, nangyari sa akin nun. Nasira yung pagkatao ko nung dumating kami sa stage na yun. So, pero ngayon okay naman na kami. Kasi nakabalik ako sa Diyos. Di ba, nakabalik ako sa Christianity. So, ngayon naayos-ayos siya paunti-unti pati yung mga anak namin. So, yun yung basically sa akin. Pero nagkaroon ba kayo ng breaking point na yung maghiwalay na gano'n? Oo naman. Lalo na nung masyado na akong na-addict sa inom. Sa tagal Ang tagal na nila High school sweethearts. 13 years. Diba? Lahat ng baho ng isa't isa. Alam niyo. Alam na. Oo. Talagang hindi maiwasan yun. Darating yung point na mapupuno ka na talaga. Kasalanan mo man o hindi. Talagang mapupuno ka. Mismo. Pero yun nga, sa grace ng Lord, dito kami, buo pa rin kaming pamilya. Kami pa rin hanggang ngayon after, di ba? Yan, importante. Actually. Tapos hindi lang siya yung survival mode na bas para sa anak. Nasa point kami ngayon na parang alam mo yan, ini-enjoy namin yung company ng isa't isa. Enjoy namin yung gift na binigay ng Lord na relationship and then yung gift na binigay ng mga anak. Andun na kami ngayon. Although mahirap ang buhay, marami kang kailangan bayaran, pero alam mo yan, na-navigate mo siya ng maayos. Tama. Yan. Bills never end. Mismo. Ayan. Ikaw naman, Sam.
kami, ngayon, ini-enjoy namin yung parenting. Diba, may baby ako. Ilang taon na yung anak mo sa? Saka 9 months niya. 9 months. Baby pa yan. So nag-transition from honeymoon stage, biglang parenting na. Pero nagkakilala kami sa bar. Bar? Saan? Tumutugtog siya. Okay. So, sa di nakakalam yung asawa ko, nagigig siya sa mga resto bars. And then, may friend ako noon, dati-dating writer, si Job. So, galing siyang ABS. And then, di ba nadigwak ang ABS dahil sa Previous administration. So, yun, nagaya siya ng parang reunion, semi-reunion. Tapos niyaya niya yung asawa ko. Then, na-meet, uy, ang ganda, sabi ko. Ang ganda naman nito. Ang ganda naman nito, sabi ko. Tinanong ko kagad, nagbabaka sakali, may boyfriend niya. Di wala, sabi. Pero di ako naniniwala, ganun kaganda, walang boyfriend. So inisip ko, bakit siya walang boyfriend? Na hiniloko ba? Ganyan. Imposibleng siyang lolokohin, ang ganda niya. To cut the story short, nung gabing yon, wala pasinan. Ano lang, hi, new friend, ganyan. Tapos naulit. Talagang hindi kami nagpapansinan. And then, may time na, nung pauwi na, nakasagasya siyang aso. Diba sa Baguio, ang city ordinance is parang aso ko, tali ko. Hindi niya kasalanan, pero namatay yung aso. Binayaran niya pa yung may-ari. Doon ako nagalit. Sabi ko, bakit mo binayaran? Hindi mo kasalanan. Nakasagasa Siya nagmamaneo? Oo, ng aso. Ngayon, yung binayaran... Nagalit ka agad? Oo, nagalit ako kasi binayaran nila eh. Yun yung first time na, yun yung first time. Siyempre, ilang beses na kami lumabas eh. Ilang beses na. Okay. So, walang magpa-cute eh. Nung after nun, hindi niya ako kinibunan naman. Ano ulit? Tropa kayo ulit. Friend zone. Tropa Na ulit. friend zone ka. Ngayon, nag-chat siya niyan, nabangga niya yung kotse niya. Kaya laking pasalamat ko sa kotse na yan eh. Kasi nabangga. Nabangga, tapos kinontak niya ako. Okay. Anong gagawin ko? Opportunity na to. Anong gagawin ko? May mga remedyong alam mo para ganyan. So nag-suggest ako. After nun, kala ko magtutuloy-tuloy na yung hindi na naman niya ako kinibo. Parang wala yata siyang interest sa akin. Nabangga niya ulit. So 2 beses nabangga. After nung pangalawang beses nabangga, nagtuloy-tuloy na yung convo na. Sabihin mo sa asawa mo, huwag na siya magmaneho. Yung Bukas ni sound ng hood, no? Kailangan mo nang palitan yung Di, oh. gusto mo. Kung ano na lang eh. Nung binuksan ko yung hood, naawa ako sa kotse. Ang dumi yun. Alam mo babae ang may-ari. Diba? Hindi nalagaan siya. Hindi nila mini-maintain. Tapos, aging lalaing ka na, ay, kailangan ng ganito, ganyan. Syempre, pakitang gilas na. Ay, yung ano mo. Ayusin ko. Nagtuloy-tuloy yung namin, yung usap namin. Hanggang sa, yun na, nagtapat ako na gusto kita, ganyan. Tapos ayaw niya maniwala nung una. Kasi kilala niya akong ma-humor na tao, joker. Hindi siya naniniwala. Hanggang sa, yun na. Yan, kaya. Parang may breaking point na sinabi rin niya na gusto niya na ako. Okay. Baka nakulitan na. Hindi naman siguro. Grabe ka naman. Awan! Grabe ka naman. Saka may kasi kami, may... Nakailang ayos na ng kotse ko to, sagutin ko na. Kaya, Meron kaming same na kung saan kami nagtutugba lagi, which is music. Common ground. Oo. music. Ano ka ba sa music? Hindi, pag pupunta akong bar nun, ako jam. Tapos nag-jam kami mga ilang beses rin. Oo. Kaya yun. Papakita ka na sa kanya, kaya nakikijump ka. Oo. Pero ito mga matindi, tinanong ko yung mga ex niya. Walang-wala ako eh. Pero talagang, who's the boss now? Mga ganun. Hindi, tinanong ko lang sa mga friends. Mga kilala. Tapos sinerch ko syempre. Mag-background check eh. Sa stock mo. Yun yung insecurity na Oo, sinasabi. grabe. Matataka, doon ako naniniwalang talo ng nakakatawa ang pogi. Funny is the new pogi. Falis Sabi na nga. po. Sino pinakasalan niya, syempre. Oo naman, galing. Ay, ikaw, CJ. Okay. Paano ba akong sa-start? Kasi yung current naman, mahirap pa sabihin. Baka, Wala pang label. Oo, baka ma-jinx. Assuming na. Hindi ko naman boyfriend yan eh. Baka sabihin ka na eh. So, paano ba? Ako, galing po ako sa long-term relationship before eh. Mga 5 to 6 years din po yung relationship na. Tagal na yun. Then, parang yung next relationship ko after po nun is parang 3 to 4 years din po. So, tagal din po eh.
tagal din po ng mga relationships na yun. Then hanggang yun, nag-break na. Talagang, hindi muna. Tama po muna. At least na-clear sa mga tao na hindi babaero. Oo. Kasi matagal 5 years, 4 years. 5 years, 4 years. Sa mga nagtatanong, may mga nagtatanong. May commitment. Kinakabahan nga po ako nung may nagtatanong po kay Boss Migs. Sino yung nagtatanong kaya kay Boss Migs? May mga nagtatanong sa akin kung single ba si CJ. Ang ano pa niyan, nagtatanong sa akin, babae, tsaka lalaki. Yun lang. Yun lang. Madla. Mamili Yun po ka yung na lang. relationship ko. Yung current, sabi ko nga po, sa next episode na po nila abangan yung current na. Pero may anak kayo, di ba? Yung previous. Yung previous po. Ano yun yung 5 to... Yan po yung parang 5 to 6 years po na relationship po namin. Kasi yung relationship po na yun on and off So parang 5 to 6 years na lang para sure. Para sure. Accumulated. Oo. So bagay, parang pasok dun sa pinakagusto mong topic, yung anak. Yeah, ikaw na magpasok. Nung ano? Yung di ba nung nag-uusap tayo, parang gusto natin pag-usapan kasi before di ba yung relationship kasi dati, compared ngayon. Parang yung ngayon kasi, build my career first, bago ako magpakasal. Tama, oo. Dati kasi parang pag nagka-relationship, tara, pakasal na tayo. Oo. Commitment na. Correct. Wala tayong pera, Hindi, saka tayo... Saka natin problemahin. Saka natin let's cross the bridge when We get Parang there, yun, tama. Oo. Kasi yun nga, ang napansin ko, actually, studies din, tsaka nabasa ko rin naman sa totoo siya, alam kong totoo siya kasi nabasa ko siya sa TikTok Grabe yung search. So yun nga, yung mga relasyon dati, and naman, we have real life experience din To naman. prove. To prove. Kasi yung panahon natin is parang uso hindi naman sa uso, pero yun ang nangyayari na maaga kang nagkakaanak. Tapos, kumbaga, hindi mo na dinadaanan yung courting, honeymoon, marriage stage, mga ganun. Nag-fast forward ka sa anak Yun yung mga nangyari Nauna yung anak mo, tapos saka mo i-build yung sarili mo. Oo nga. Which kasi yun yung nangyari sa akin. Kasi yun nga, meron akong, yung ex ko, meron kaming 2 anak, yung 2 baby boys ko. Si JM saka si Dylan. And then, nung naghiwalay kami, syempre, life goes on, trabaho. And then, yun, nakilala ko na si Aryan, which is my beautiful wife. Pero hindi pa kami kasal. Pero, yun nga, parang umpisa pa lang ng relasyon namin. Siguro, basta super umpisa pa lang na buntis na siya. And then yun, meron kaming si Summer. Tsaka yun, after a year, sumunod si Chase. So, 2 anak namin. And then, meron din siyang naunang anak sa ex niya, which is yung panganay namin, si G. Bali, 5 ang anak namin. Pero, oo, ngayon, yun, na-establish muna na may mga anak kami before ko na-establish yung sarili ko. Yun, parang during, kaya that time, kaya alam ko yung struggle na yung kapos kang bumili dahil gatas, diapers, yung mga yun, kailangan, nung time na yun, ahente pa lang ako, so maasa ako sa commission. Kailangan kong makabenta ng marami para maganda naman yung buhay ng mga babies ko. Tapos, yun, and then meron din yung time na, syempre, hiwalay nga kami nung ex ko. May time sa relasyon nyo na, yung mga ex nyo, syempre, naranasan din yun ng mga may ex na may mga anak na hindi nila ipagdadamot nila yung mga bata. Di ba? May parang may ganung times po kami na gano'n. Pero dahil po sa personal conflict na po yun. Sa relationship. Yun nga, totoo. Dahil Which hindi kami nadadama yung bata. in totoo. good terms, gano'n po. So, yun, nagkaroon ng time na ganun na hindi ko nakikita yung yung 2 anak ko. And then hanggang sa hanggang sa nagkaayos na rin kami na ex ko, we're successfully co-parenting now. Kasi yung panganay namin, si JM 16 na, and then si Dylan naman 14. So malalaki na sila. So anytime na gusto nila umuwi ng bahay, umuwi sila sa bahay namin. Tapos umuwi rin sila sa bahay ni mama niya. Which is doon talaga sila nakatira. Pero uwian sila sa bahay namin anytime. Kasi matatandaan na sila. Hanggang ngayon. Oo. Tsaka ang kinaganda nun, we're blended. Yung 5 anak ko,
Pero tinuturing nila yung na walang half brother, walang half sister, lahat sila buong magkakapatid. Kumbaga walang turingan ng magkakaiba ng magulang ganun kasi lahat sila parang alam mo yun, very intact silang 5. Pero anong feeling mo? Kasi ako wala ako sa ganyang klase ng relationship eh. Anong feeling nung nagkaroon kayo ng anak, di ba? Tapos hindi kayo in good terms? Ano yung pumapasok sa isip mo? Kunyari kay CJ, ano ba yung takot? Na magpapalaki ako ng... O yung takot na, shucks, makikita ko ba tong anak ko? Or parang in a sense, relief ba siya kasi kukunin siya ng ex mo tapos wala kang obligasyon? Anong exactly naramdaman mo? Parang mix po kasi siya kasi lalo na growing up with a broken family. Parang may setup kang iniisip na maganda yung family pag buo. Maganda pa may nanay, tatay, anak. Parang ganun po yung setup. Parang mas maganda yun po yung picture na kaso hindi nga po siya nabigay dahil sa mga personal issues na nangyari. Pero ang pinaka-fear po nun is syempre gusto mo po ng time sa baby. Minsan hindi mo makuha yung time na yun kasi una-una yung build po ng career. Dapat pumasok po yung baby ko ng 24 po ako nun eh. 24 so years old. hindi pa po ako graduate nun. Tapos binibuild ko pa lang po yung sa camp, yung sa work. So hindi pa po siya established. So natatakot po ako na parang ipapaalaga kaya sa akin kung hindi ko naman ma-establish yung sarili kong career or yung sarili ko muna. Makikita ko ba siya? Yun po yung fear nun. Pero tinry yung ayusin. Before po nung parang newborn pa lang po si Kayo, tinry po namin ayusin. Pero Personal conflicts na talaga. Yung- conflicts po talaga ang nangyari. Yung sa amin naman, ang kwan ko nun, nung time na hindi ko nga nakikita yung mga bata, parang meron akong Aryan nun, focus ako sa relasyon namin kasi bago, syempre. Tapos yun nga, may palabas na si Summer, yung daughter namin. So doon ako nakafocus, which mali kasi hindi ko napansin nung time na yun yung dalawang anak ko rin. Which buti na lang, yung I have very God-feeling parents na lagi akong sinasabihan na kamusta mo yung mga anak mo, ganito, buti sila nakakausap nila, ganyan, si mama ko. And then, naman, parang si Aryan din, sabi niya na lagi mong kakamustahin pa rin si JM, si Dylan. Oo. Dapat lang Oo, naman. kasi yun nga, very kami. So, yun. So, nung time na yun kasi hindi ko wala akong contact, kumbaga. So, hindi ko alam nangyayari sa kanila. Hanggang sabi ko sa sarili ko, shit, miss na miss ko na yung dalawa. Kasi hindi ko na nga rin sila nakikita. Kaya nagkinontak ko yung ex ko. Sabi ko, mag-usap tayo, ganito, maggawa tayo ng setup. Kaya nagkaroon kami ng setup na pwede kong hiramin yung mga bata. Hanggang sa, yun, ngayon, we're very good naman na pagdating sa co-parenting. So, walang problema dun. And then, syempre, meron akong 5 anak na, syempre, iba-iba yung nila, upbringing. Pero, syempre, you deal with the cards that, you were dealt with eh. Tama. Wala ka namang choice eh. Kumbaga, yan ang nabalasang baraha para sa'yo. Mismo. Yan siguro yung isang advantage before compared ngayon. Kasi ngayon parang gusto nila sigurado eh. Let's say for example, I enter into a relationship, Sam. Tapos, tayo lang, okay lang tayo. Masaya tayo. Mag-travel tayo, ganito, ganyan. 5 years, 10 years, ganito ginagawa natin. Tapos, pagdating ng kasal at anak, teka lang. Kumbaga, yung takot na gusto mo parang ideal lahat ng mangyari. Compared dati kasi, di ba, you deal with the cards that you have, di ba? That you were dealt, oo. Tapos, let's cross the bridge when we get there, ganun dati. Pero ngayon, parang ayaw nilang magpakasal, ayaw nilang mag-anak. Planning ahead. Kasi, dapat ganito muna. Sinusureball nila talaga eh. Kumbaga, talagang sinisecure nila yung future nila. Mismo. Ano ba mas okay doon sa tingin niyo? Kasi, mas okay ba yung i-sure muna natin to bago tayo mag-go? O go na, tapos saka na lang natin i-figure out kung anong mangyayari? Diba, based sa history po yun eh, na yung generation noon, nakita nila na struggle yung magkasal din, bahala na. Tapos yun po yung parang nagiging lessons ng parents sa generation today. Which is yung sabi nila, build mo muna yung, kaya po yung magulang parang cliche na paulit-ulit na sabihin, hindi, mag-aral ka muna, tapusin mo muna to. Actually. Yun po yung sinasabi nila kasi based on experience na gano'n yung nangyari. Kasi ikaw, Sam, nung nag-girlfriend ka, meron ba kayong, kumbaga, capabilities na mabuhay as husband and wife? Rich kid si Sam eh. Grabe siya. Di nakita kong downside lang dun, yung sinabi mo. Yung magko-plan ka ahead. Kasi di ba sa showbiz pa lang, ang 30s, 30 plus, nagka-baby, di ba? Ang generation natin ngayon,
Di ba noon, yung mga matatanda, nabubuhay ng matagal. Diba, mga lola natin, umabot na 70s, 80s. Eh, yung mga generation ngayon, di ba? Wala nang halos ilan na yung nagpo-40s, 50s. So, kung nanganak kang 30 plus, ito yung makikita mo yung anak mo. True, yun ang ano, yun ang pros Diba? ng magkaroon ng Early. anak. Oo. Maternity. Kasi tinan mo kami. Ang panganay ko si G 19, JM 16. Tapos yun nga 14, tapos 12 and then 10. So, 'di ba? Kumbaga, pwede na namin silang parang naiiwan na namin. Mayroon na kaming me time ni Aryan eh. Mayroon na kami oras para sa sarili namin kasi hindi na alagain yung mga anak namin. And then at the same time, pag-graduate na si G ng college, kung ano man yung career na pupunta niya, which is gusto niya mag-engineer. So if he will be successful in his field, which I'm sure he will kasi napaka-studious ng batang yun, di ba, makakasalura pa kaming mga magulang. Sooner or later, ng ano niya. makikita mo yung apo mo, di ba? Kasi malalaki ni ano mo eh. Kumbaga, Pero yung late ka nag-start, di ba? Hindi mo sure kung kailan ka kukunin ng ano eh. Mas ideal po ngayon yung plan ahead. Plan ahead. Pero yun nga ang Build ideal career first. talaga. Oo. Plan ahead. Kasi dahil din sa, syempre, ekonomiya natin, dahil sa, di ba, yung Pero siguro wag naman yung OA na, kunyari, magkaroon mo na, pag may bahay at sasakyan ako, saka tayo magpakasal. Baka naman wag naman yung sobrang idealistic na ganun. Yun yung mga tipong pag alam mong kaya mo namang buhayin yung asawa mo, kaya nyo naman buhayin yung magiging anak nyo in the future. Di ba, why not? Kasi baka kaka-focus mo sa career mo, naka-compromise mo na yung relationship na binibuild mo din, na magiging wife mo in the future, mawala, o di magbibuild ka na naman ng panibago. Parang ganun. yung sa relationship namin, nauna yung baby. So, in infancy din yung relationship namin, as in bago pa lang kami. So, inaral din namin kung paano makipagrelasyon sa isa't isa. Yung kasi 13 years na rin kami, 2012. During that time, habang pinapalaki niyo yung mga bata, at the same time, you're struggling to communicate with your partner. Kasi nga, kumbaga, nag-uumpisa kayo, binibuild niyo yung relasyon niyo. Pero ngayon, pagka-alam ko alam ko na agad pagka tinutoyo yung asawa ko. Kung ngayon nga daw, hininga pa lang eh. Alam mo. Oo, totoo. Ganun. Parang kagabi, kasama ko yung mga ka-team ko sa 5. Tapos nasa Bulande kami, nagpabili si Mrs. ng waffles. Bili ka ng 3. 70 pesos lang yun. Tapos tinanong ko, Miss, ilan yung laman ng waffle? Yung isang kahon. Ay, 4, sir. Magkano yan? 109. Sige. Siyempre, naintindihan ko, 109. Di, kunin ko yung isang box kasi 4 yung laman. Konti lang naman eh. Oo, tapos umuwi na ako. Sabi, bakit isa lang to? Sabi, 4 yung laman yan. Tapos binuksan niya. Pang isang tao lang to. Bili mo yung 3. So kulang ka pa ng 2 ganito. Sabi, Wala na. di nag-grab ako. Wala oras ng pag-grab pa ako ng 2. Ayun, alam mo yung pag nasa relasyon ka yung mga bigla ka na lang yung sa mga asawa natin, hindi mo mapapansin, masa-sideswipe ka na lang nang hindi mo pinaasahan. Yung mga ganun na scenario. Ganun talaga. Pero yun naman yung maganda sa relasyon, di ba? Yung nagpapatibay nun. Oo, totoo yun. Kasi yun nga, sabi ko, sorry. Hindi ko alam. Oo, di ko naintindihan eh. Ba't di mo ko tinawagan? Sabi, kasi akala ko tama ako. Hindi ka tama. Hindi ka tama, di ba? Sa lalaki mali. Oo. Tapos bilang lalaki, ikaw ang trabaho mo talaga, manuyo eh. Totoo yan. O yun. So, at least na-realize din naman niya na, medyo nadala ko sa emotions ko. Kaya nag-sorry din naman si Aryan. So, okay naman na kami before matulog. Ayun. Kaya lang, nakalimutan ko na naman. May return pala sa Shein. Nakalimutan ko sa kotse. Diyos ko, panibago na naman. Which kailangan mo, ibalik pala mamaya. Ayun. Pero ilang years na kayo? 17? 13. 13 years? Oo, Pero wala pang plans magpagpakasal? Meron, matagal na yung planong magpakasal, kaya lang hindi pa kami makapagpakasal kasi nga nakapetition ako sa US. Yung petition na yun, sa totoo lang, gusto ko siyang kunin, not for the sake of me, but for the sake of my kids. Kasi syempre ako, all my life,
18 years old, nag-umpisa na ako magtrabaho eh. Kaya alam ko yung hirap ng buhay, alam ko yung hustle, yung grind, Buti hindi ka... yung grit. Buti hindi ka kinukulit ni Miss Arian. Eh, inuulit ako. Grabe, basta lagi na lang pag may makikita siyang kinakasal. Ayun, pero kasi nga, yun nga, yung petition para sa mga bata, hindi ko alam kung anong future nila dito sa Pilipinas. Baka may better future sila sa Amerika. Ilang years pa yan? Ilang years pa inaantay na? Hindi ko alam. Sa totoo lang, kung andyan na, andyan na. Hindi ko na lang inaano. Pero matagal kasi ang yung mga ganong proseso. Pero sabi ko ako, andyan na. Pero si Arian, talaga, matagal na namin gusto magpakasal. Sabi nga Kasi niya, parang sa babae kasi parang sense of security yun na pinakasalan mo ako eh. oo, totoo. Buti talagang nasa point pa siya na kaya pa niyang magantay. Baka nga hindi Hindi, pero kaya naman niya. Wala rin siyang choice eh. Oo. Pero may pinaplano namin yan. Yung may mga dream wedding kaming kung ano-anong plano pagka, di ba, pag gusto mong magpakasal. Pero we'll cross the bridge when we get there. Sabi ko nga, yung nung unang nagplano kami, very simple lang na kami lang and friends. Ganyan. Tapos kailan ba yung sinabi niya sa akin? Sa sobrang tagal ng kasal natin, wala na. Ayoko na ng simple. Gusto ko yung bongga, gagastos ka ng mahal, sabi niya. Kaya, Diyos ko, sana yung petition na yun, kumagat na. O kaya kung at least malaman namin kung sobrang tagal pa. By the time na makagraduate yung mga anak ko, baka pwede na nila ma-establish yung sarili nila. And then pwede ko na rin mapakasalan yung nanay nila. O baka ang takot lang din ni Miss Arian, siguro, kunyari, yung mawala na talaga sa picture yung kasal. Kasi nga parang, ang lalaki na nung... Oo, totoo. Parang hindi na mandatory. Pero hindi, gusto ko rin magpakasal, actually. Hindi lang naman sa, kumbaga, as a man, alam mo yun, parang achievement din, na, alam mo yun, kinasal ka. Ayun. Kung kailangan talagang wala. Kumbaga, we're held captive by that, At least yung anak na nun. Kasi si CJ, ganun din, yung anak mo, at least kasama mo, di ba? Kasama mo siya. Nakikita mo pa rin. Doon po siya nagsistay sa house ng mom niya. Pero dito sa Baguio po. Oo. At least, kumbaga, nakikita mo pa rin. Hirap kasi nun pag hindi mo nakikita yung anak mo. May Totoo times yun. po talaga eh. Yun nga po siguro yung pagbabalikan po natin yung issue na build career. Pag nangyari po yung baby before yung career mo mabuild, minsan nabibigay mo yung oras sa career, which is minsan guilty rin po ako dun eh. Oo. Nakakatrabaho, minsan nakakalimutan ko yung quality time dun sa... Oo. Actually, yun ang namimiss na nakakalimutan ko minsan. Pero yun nga, pag-uwi, syempre, yung anong unang ginagawa niya pag umuwi? Ako, unang nagawa ko pag-uwi, chine-check ko na yung mga anak ko eh. Oo din. Kumusta yung araw nila, ganun, may natutunan ba sila? Diretso sa baby. Ako diretso sa baby. Laro-laro. Oo, di ba? Para makabawi-bawi. And then weekends, syempre, family time. Yan. Kaya at least nung last week, nung nasa Ilocos kami, nakabawi-bawi din ako sa mga bata kasi syempre, kasama ko sila dun. Ayun. Which is Parang good. outing na rin. Kasi nasa labas kayo. True. Ayun lang. Guys, mabilisang kwentuhan lang tayo. Actually, relationship talks from a man's point of view talaga yun. Kasi syempre, iba rin naman yung pananaw ng babae. Which magkakaroon tayo ng ganyang episode. Unfiltered din. Yung mga misis namin. Uy, kumuha ka na ng misis mo. Oo. Kontakin mo. Kailangan mo na magka-misis. Magkaka-episode na, sagutin mo na ako. Oo. Yari. Ha? Oo, tama. Ayan. So, yun, guys. Thank you for watching. Mabilisan lang talaga and listening. At saka salamat pala. Grabe yung grabe yung suporta niya sa amin. Yung reel. Yung reel ni Sir Chris. Oo. Million So, views solid na po. yun. 1.4 million views. Alam, 1.4 na ba? Oo. Maraming salamat. Within a week, from 2K followers, pumalo tayo ng 13K. Tapos ngayon, nasa 15K na. Kaya maraming salamat. Oo. Grabe. Maraming salamat. Keep supporting us at yung mga ganitong ideas, lagi kami nagbe-brainstorm. So, kung meron kayong suggestion na pag-usapan natin, i-message nyo kami, ha? Mismo. Yan. Bye! Thank you guys. Bye-bye. Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.